Hi guys! So today, we're going to review itong nakuha namin na Honda Odyssey na i-convert namin into camper van. So bago namin ito i-convert, papakita muna namin sa inyo yung loob ng Odyssey by default. So ito siya, US version. Yan, so ito yung Honda Odyssey na US version. So yan, medyo maluwag to sa loob, makikita nyo mamaya. So ganda nung side profile niya. Yan. So naka-chrome siya. Ganda yan. Tapos mocha yung kulay niya. Gold. So para siyang gold. Yan. So tingnan natin dito. Yan, naka 18-inch wheel na siya. So 18-inch tapos naka-alloy yung ano niya, gulong niya. So pag ikot natin dito, yan. So yan, no. Meron siyang wiper dito kasi family van to eh. So medyo malaki yung loob nito eh. Yung mga lumabas na Odyssey ngayon, actually diniscontinue na ni Honda simula yata noong 2019 or 2018. Pero pagdating ng 2015 sa Philippines, ginawa na nilang Japan version, so medyo lulumihin. So itong model na to, ito pa yung US version. So ganito yung nasa US, no, na version. 2011 to, by the way. Yan. So Touring, yan. Odyssey tapos Touring. Ito sa Philippines, top of the line. So dalawang version lang naman nilabas nila, yung EX tsaka Touring. Pero sa US, meron pa silang tinatawag na Touring Elite. So yun ang top of the line sa US. Pero sa Philippines, hindi lumabas yung Elite version. Yan. So papasok tayo sa loob ng Odyssey para makita nyo ano yung gaano ba to kalaki. So tara. Yan, no. So dito muna tayo magsisimula sa unahan. So pasok tayo dito sa loob. Tara. Yan. So, yan. Dito ngayon tayo sa loob ng Honda Odyssey. So, ito siya guys. Maluwag. And, as I mentioned, family van to. So, pakita nga natin yung sa loob. Yan. So, ano siya? Maluwag talaga tong van na to. Family van siya. Ang gusto ko dito yung mga features, for example, sa mga ibang sasakyan like sa mga Ford, sa ibang SUV, meron siyang memory seats dito, 1 and 2. So yung 1 and 2 na yan, pwedeng dalawang drivers yung mag-configure nito. Yung memory seats, sa mga hindi familiar, kaya may 1 and 2. Ang function niyan, pwede mong yan o, 1 and 2 oh. Yan. Ang function niyan, pwede mong i-configure gaano kataas tong manibela, gaano kataas yung sa upuan mo, yung adjustment, pati yung sa side mirror. Ngayon pag na-configure mo na yan, yung tatlo na yan, yung side mirror, manibela, pati upuan mo, pipindutin mo to. Yan. Isi-save niya yung settings niya sa number 1. Tapos meron din number 2 kung dalawa yung driver. Yan. Ito yung set. Sa Ford Explorer namin, tatlo yan. So tatlong drivers yung pwedeng mag-share ng sasakyan para sa memory seat. So isang pindot mo lang, mag-a-adjust yan, auto-configure yan kung ano yung settings na sinave mo doon. So dito, ayan siya. So meron tayo dito na volume sa channel. Channel to. Basta yan, sa audio yan. Tapos ito, wala siyang paddle shift, no? Pero yung makina nito is 3.5. So malakas. Malakas din ang gas nito, pero malakas yung humatak. Dito naman yung sa information niya. Yan. So dito, dahil 2011-2012 version to, meron pa siya ditong CD. Meron din ditong DVD. Yan. So yung DVD, ito yung sa guys, papakita ko sa inyo. Yan, ito. Nabababa to. Ayan o. Yan. So pag binaba mo yan, yung mga passengers mo, makakanood na ng TV, ay ng DVD. Yan. Mamaya pakita natin yan. Yan. So, aside dyan, sa CD, sa DVD,
Ito DVD. Meron ka pang HDD. Ano function ng HDD? Ito yung hard disk. So meron siyang built-in hard disk drive na pwede mong i-copy yung mga MP3 songs mo. So 15 gigabytes yan. Yan. So dito pakita natin na nandito yan. Oops, nandito yung basahan. Ito yan. Yan o. USB. Hindi. Yung HDD pala niya nasa loob. Pero ito pala no, isang feature niya, yung USB. Yan. So sa USB, ito. Yan, pwede ka mag-play ng songs. Tapos ito meron na kaming naka-ready na USB. Nandiyan naka-save yung mga songs namin. Yan. Yung HDD, guys, pag yung CD mo, yung audio mo, 'di ba? CD mo nilagay mo diyan. Pwede mo siyang i-copy doon sa hard disk. So kahit wala yung CD mo, nandoon na siya. Para siyang computer talaga. Okay? So dito sa taas, ang gusto ko dito sa organization ni Honda Odyssey, sa taas, although madami siya mga button sa lahat, di ba? Pero naka-organize yan. So dito sa taas, ito yung mga aircon mo. So meron tong tri-zone na sinasabi. Sa tri-zone, meron sa driver, meron sa passenger, doon sa tabi ng driver, meron din sa likod. So kanya-kanya silang control. So di ba? VIP na van yan. Meron nga ditong XM pero sa US lang to eh. Yung XM may subscription yan eh. So yan. Ano pa ba? So meron tayong rear power sa likod, yung audio entertainment niya pati DVD, rear source yan. Pwede magkabit ng HDMI, so kung meron kang video sa phone mo, may HDMI connection sa likod, yan pwede mong ikabit para ma-flash dun sa monitor dun sa passenger. By the way, yung monitor niya built-in yan, na hindi siya na third party na kinabit lang. Ano pa gusto ko dito? Ito, meron siyang manual na sunroof, moonroof. So may manual, tapos meron ditong control para bumukas yung sa glass niya. Yan. Doon sa Ford Explorer namin, ito yung first layer dito, controlled siya electronically. So pag gusto mong i-open, kailangan nakabukas yung makina, yung battery para magbukas. So ito gusto ko yan, pwede ko siya i-manual. Pwede rin siyang i-control dito Pero nga yan, maganda yung naka-manual na ganyan. Yan. So yung salamin niya, anti-glare to. So pagka gabi, actually lagi siya naka-on, may ilaw yan dito. Pag nasilawan ka sa gabi, hindi ka talaga masisilaw kasi ibablock niya yung yun. Yun ang purpose niyan. Kaya madami siyang packets actually. Pakita ko nga. Actually madaming packets dito. Ito. So dito, leather to. Ito maganda yung niya dito. Plastic lang pero maganda yung texture na dito. Ito plastic. Ito leather. Patungan ng kamay pag nagda-drive ka. So dito, meron siyang lagayan. Meron kang cup holder. Buksan ko Yan. O, yan siya. Diba? So, ganda. Kita nyo push brake. So, hindi pa siya handbrake, push brake. Ayun lang ko dito, push brake. So, malilito ka. Yan. So, dito may control. Kasi sliding doors to. So, yung passenger, yan pwede kong i-open, close yung sa left na sliding door, right sliding door, and pwede kong i-off para hindi mabuksan sa likod. Yan. Tapos power tailgate. Tapos ito yung sensors niya. Pagka magpa-park ka o kaya may dumidikit na sasakyan sa'yo o mga motor, magwa-warning yan sa dashboard dito. Yan, magwa-warning yan. Ito, pwede mong i-off yan. Okay? Tapos dito, meron siyang monitor. Pero dito hindi nakakanood ng TV like dito sa likod, yung monitor may DVD. Infotainment lang yan. Like yung time mo. Meron siyang map. Pero hindi ko alam paano siya i-gamitin dito sa Philippines kasi nga US version to. So yung GPS niya pang US. So nagwe-waste naman kami. So okay lang. Kahit hindi namin gamitin yan. Tapos meron siyang backup camera. So dito lumalabas yung backup camera. Yung aircon niya talaga sobrang lakas. I mean, as in kahit low lang, sobrang lakas yung aircon niya. Siguro kasi dahil US version, no. Yan, so sige, i-try kong i-start kasi yung susi para makita nyo. Pause ko ba to? Yan, so yan na, i-start natin.
Yan. Okay, so on natin yung aircon. Yan, kita niyo yung settings naman namin, no? Yan, naka both sa akin tsaka sa wife ko, naka low lang kami. Ayan. Low lang yan. Ano? Low. Okay? Ito kasi pagka tinaasan pa namin yan, sobrang lamig talaga. So ganun din dito sa kanya. Yan. So yan, so may mga confirmation dyan, etc. Tapos yung control niya nandito. Ito. Yan. So pag hindi mo siya ginalaw, yan, lalabas dyan yung date and time niya. Yan. So ito siya. Yung gas mileage niya ngayon, kasi nanggaling kami sa SLEX, pumunta kami sa Calax, yan, 15.6 mpg, US version siya eh. Tignan niyo mo nga yung ano dito, yung speed mph, nasa baba yung maliit lang yung kilometer per hour. So yan, 15.5. Nag 15.8 yan kanina. Pero maliit lang kasi short drive lang. So ang ano kasi nito, nasa 18 daw to per city. So convert nyo na lang, 18 mph. Tapos pag highway, nasa 20 to 23 yata ito mph. So yun, no? Meron siyang VCM. 3.5 yung engine niya, 3.5 6 cylinders, pero meron siya sinasabing VCM. Ano yung VCM? Yan yung variable control management. So pag mabagal ka, kung ano lang yung required power, yung kailangan ng power na sasakyan, yun lang yung gagana. Ibig sabihin, out of 6 cylinders, pwede niyang i-shutdown yung up to 3 cylinders. So kung mabagal ka talaga, hindi naman kailangan ng full power ng engine. So 3 cylinders lang yung gagana. So sina-shutdown niya yung ibang cylinders. So ganun siya kaganda. Ito pala, ito. Maganda to. So dito, meron tong cool box. So meron tong cool box. Yan. So ano yung meron sa cool box? Kita nyo, pwede mo lagyan niya ng ano, ng mga water mo, mga soft drinks mo, lagay mo diyan, tapos ipe-press mo to. Ayan Kapag pinindot mo yan, lalamig siya. Pero hindi to refrigerator talagang pang cool lang siya ng mga drinks. Tapos ang dami niyang ano, ang dami niyang mga yan, saksakan. Meron ka ditong AUX sa baba. Yan. Tapos ito, another one na lagayan mo. Yan. Yan. Tapos dito sa driver side, meron ka din ditong ano. Yan. Lalagyan din dyan. Alright. So, sige, punta tayo dun sa second row. Yan. Lipat naman tayo dito. So, dito sa susi niya, dahil nga sliding siya, so pwede ko siyang buksan. So, tingnan natin Pipindutin ko to. Magic, di ba? Remote. Yan. Sarap dito, maluwag. So, sige, dito tayo. Yan. So dito may control kasi tri-zone nga yung aircon niya, no. So meron siya dito na sariling control sa passenger. Kita niyo naman yung passenger, yung dito dalawa, tigda dalawa yan. Pati sa likod. So hindi kawawa yung nasa likod. Ito dalawa. Yan. Yan. Tapos all leather to by the way, all leather yan. So okay na okay ito. Ito mayroon siyang DVD dito. Yan. So pinatay ko na yung makina So nandito, pag nag-insert ako ng DVD, yan, magpe-play yan dito. Yung sound niya, napakalakas ng sound niya. Yan, so ito yung remote niya. Yung remote, pwede ko itong tanggalin. Ayan para siya nagmamagnet. Pero pwede ko siyang tanggalin. Yan. Ang bigat. So, yan. Ito yung ano niya, DVD, CD, AM, FM. So may control dito, yung passenger. So kabit ko na ulit. Lagay ko na. Saka natin tong DVD. Yan. Okay, so yung lalagyan dito, actually ito, lalagyan to ng basurahan. So ano siya, yung trash na plastic mo, pwede mo siyang ilagay dito, ikot. Tapos ayan iipitin mo siya dito. Tapos yan, basurahan na. So kung may travel kayo na malayo, pwede ito, nandyan. And by the way, nakalimutan ko, I forgot to say na ito, yung center console,
natatanggal to all the way. So ito, madali lang to tanggalin, may hook lang yan sa unahan. Pag ito natanggal, maluwag na. So from driver, pwede na ako pumunta dito sa second row. Okay, hindi na ako magtatambol-tambol kasi na-remove to. So pwede itong gamitin sa camping. Yan, pag magka-camping kasi natatanggal siya. Pati itong mga seats na to, natatanggal to. Yan, so ano pa ba meron dito? Yun lang. So all leather. By the way, ito. So kung walang uupo dito, pwede mo tong iganyan. Oh, di ba? 3 cups. Tapos meron ka pa ditong pocket. Cellphone, lagay mo dyan. Dito yung ano mo, drink mo, hot drink, water. Dito naman, kung ano man, yan. So nandito. Okay, so yan, teka, ibalik natin. Yan. So punta tayo sa, ay nakatambol pala yung ano natin, yung sa third row seat natin. Ano, binaba kasi namin yan eh. Okay? So bubuksan, tignan nyo ha. So dito lang yung camera ha, bubuksan ko siya sa likod. Yan. So ito, iaano natin, aangat natin to. Magic seat ang tawag dito ni Honda. Yan. So ganyan, tumba mo lang siyang ganyan. Tapos hatakin mo to. Tata. Ganyan lang kadali. So ganun din dito. Ganyan mo siya. Uy, tumba ka. Hatakin mo to. Yan. Actually, ito nasobra sa hatak. Yan. Oh, 'di ba? Oh, 'yan. So ngayon, ang gagawin natin, papasok ako ngayon dito sa third row seat. Sige. Yan, so ngayon, pupunta ako sa third row seat, no? Pakita ko muna dito, meron ditong tatlong controls, no? So yung isa ito, pagtatanggalin ko talaga totally ito, yung upuan. So yan ang gagawin ko pag i-convert ko na to sa camper van. Kung maglalagay na ako ng bed, kailangan tanggalin ko to. Okay? So mas madali sa tanggalin dito kasi ano to, may button na lang siya, may pinipindot. Ito naman, a-adjust mo yun sa upuan mo. Ito naman, tutumba. Yan, tapos oh, 'di ba? Ang dali lang, 'di ba? So tara, pasok tayo dito. Yan. So tignan mo ha. Height ko 5'11". Oh, tignan mo yung seating ko, ano ko dito. So, yan, may space pa. Tapos, sabi ko nga, maluwag to kasi family van. So, kahit nasa third row ka naka-assign, napaupo, malamig ka dito. Dalawa yung aircon, actually, 4, no? Yan, no? So, pero kung mag-isa ka lang, oh, itutok mo sa'yo. Meron ka ding ilaw, paddle lamp. Tapos, meron ka din ditong, eto, yung, ano ba tawag dito? Controls to eh, para to dun sa DVD player sa taas, yung kanina sa console. So insert ka dyan ng headphones mo. Meron ka ding, ano ba to? Mabuksan eh, yan. So saksakan, outlet. Dahil ito mo US version 115 volts, di ba? Hindi nga lang pwede sa atin 115 volts eh. US nga kasi to eh. Yan. Tapos by the way leather to ayan no. So leather yan, di ba? Leather yan. So may cup holders ka dito. Ay, ito pa, hindi ko pala nasabi dun sa second row. Meron kang tadan. Oh, di ba? Yan no, sabit mo dyan. Ano ba to? Shield. Hindi, mali. Dito pala, yan. So ito rin, pakita ko na rin. Pakita natin to. Ito yan no. Oh, di ba? VIP. Yan. So yan, tanggalin natin. Yan. So ang gagawin ko dito guys, kung napipicture out nyo, kung i-convert mo na to sa camper van, yung upuan dyan, tatanggalin yan. Tapos ito, hindi ko na kailangan tanggalin to kasi natatambol naman siya, nafa-flat siya eh. So pag na-flat yan, ang tatanggalin ko na upuan, ito at saka yan. Okay, yung nakatumba. Yan. Ito, may iwan to. So itong dalawa tanggal. Tapos ito tumba. So flat, imagine nyo naka-flat yan. Doon ako maglalagay ng bed. Etong inuupuan ko ngayon, hindi ko to tatanggalin. Pati ito.
Kasi pagka gusto kong umupo, hindi naman ako mahihiga, may upuan pa din ako. Yan. So, yan. Ano pang gagawin dito? Kailangan ng power. So, kasi hindi ka magre-rely sa aircon pagka matutulog ka. So, I'm exploring mga solar panel solution para malagyan to ng power. Yan. So, now, ito talaga oh. Grabe, ang ganda. Leather na leather. Oh, meron ka pang ganyan. Diba? Sa iba sasakyan, pagka nasa third row ka, kawawa talaga, masikip. Yan. So, dito hindi. Hindi ka pinabayaan dito. And may mga airbags to kahit nandito ka sa dulo. Tapos ito yung meron kang seat belt para dyan sa unahan. Dito lang no, napapansin ko no, may microphone dito. So hindi ko alam pa bakit kailangan ng microphone. Siguro pag nag-speakerphone may tumawag, siyempre collaboration, di ba? Nagsasalita yung sa third row, maririnig din. Ayun no. Ano siya yan, side curtain airbags. Kahit nasa third row ka, as I mentioned, may airbags ka. So ano ka, protected ka. And yan, leather. So maganda yung yung van na to talaga. Airbags, yan. Tapos malinis naman siya. Yan, punta tayo dun sa trunk. So naka-up na to yung third row natin. Tingnan natin gaano kalaki sa trunk. Tara. Yan, so tignan muna natin kung kumokonek nga siya sa susi. Kasi dito sa key niya, sa key fob, meron ditong pang trunk. So tignan ko Oh, pwede. Yan. But guys, take note kahit ano sasakyan pa yan, kahit latest model to ng Ford, ng Mitsubishi, sa mga Montero, once na ginagamit mo yung mga power door niya, make sure na maganda yung battery mo. Kasi pagka alam mo malolobat ka na, 3 years old na yung battery mo, iwas-iwasan mo nang gamitin yan kasi malakas sa battery yan. Okay? So ito siya. So nakataas yung third row niya. Tingnan nyo naman yung space. Napakalaki, napakaluwag. Ayan no. So kasya yung mga maleta pa dyan. Yan, meron na rin siyang all-weather na yan, lalagyan niya. Para hindi mababasa yung, kung may mga pinamalengke ka, hindi mababasa yung carpet niya. Yan, so meron ditong exhaust yata to, speaker. Meron din ditong bass speaker. Yan, tapos malaki yung storage niya dito oh. Dito. Actually may nakalagay dyan. Iano ko na lang Yan. Nakalagay dyan is may fluid dyan. Yan, reserva. Yan, nandyan siya. Ito, meron ditong saksakan. Okay, so may saksakan pa rin siya dito. May storage. Yan. So again, makikita nyo dito sa third row. Itong third row na to, pag ito inalis, nakatambol, nandun yung sa kama. So papakita ko lang itatambol ko ulit para makita nyo gaano kadali ito i-tambol. Yan, ganyan lang siya. Oh. Yan, ganyan. Tapos ganyan din to. Hatakin ko yan. Oh, close na. Wala na. So, pag tinanggal ko yung nandun sa left side, pati itong nasa gitna, pwede na ako maglagay dito ng portable bed. Yan. Again, ito, yung nasa right side, iiwan ko yan. So, dito may beddings na ako. Tapos, ito, open space to. Hanggang dito lang yung bed ko. Yan. So, pwede ako yun, yung mga ibang gamit, pwede nandito. Yun. So, this video, para lang makita yung before niya. I mean, yung before. Yung before na itsura niya. Tapos pag na-convert na yan, gagawa ko din ng video na after. So yan, so nakaka-excite yung mga camping van na mga plans ko. Pupunta sa mga farm, ganyan, tapos magka-camping doon. O kaya pupunta sa mga nature, sa mga forest, tapos yan, baka-camping doon. So kasi kailangan mo rin dito ng internet. So yung kay Elon Musk, no, yung satellite internet niya, titignan din natin yun. So ngayon, magka-canvas muna tayo ng pagpapa-customize nung camper van na to. Ayoko nung may mga winnie welding. So pag gusto ko siyang gawing ibalik ko siya sa regular na sasakyan tulad nito, mabilis lang dapat. Wala yung naka-permanent na nakalagay diyan yung bed. Ayoko nung ganun. Gusto ko magiging camper van in an instant, pwede rin siya ibalik in an instant. Alright? So sige,
To cap this video, meron siyang pindutan dito. So close yan. Again malakas sa battery yan. Lalo ngayon patay yung makina. So talaga naka-rely yan sa battery. Yan, close na. Ganon din dito. So close natin naka-remote. Yan. Yun lang guys, ito yung review ng Honda Odyssey US version. Bye bye!